Shocking! Grabe to! VP Defense Team winasak Prosecutor Luistro. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Hindi pa po tayo magsisimula. Intro pa lang. Pag-uusapan pa rin natin. Ito po. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. 1-0 po. Yun, 1-0. Yan Opening statement pa lang, wala na po talaga. Nilamon po ng buhay. Alam niyo po yung nangyari kay Luis to? Yung nakakahiya kasi nationwide pinanunood. Worldwide pa nga, marami rin pong nanonood na taga-ibang bansa. Why not Kiko? Bobo nga ni. Samantalang si Atty. Sheila, no? Oh, nawala po yung mga speech nito ni Luis to. Nakakahiya po talaga ang nangyari. 1-0 po, tambak. Kaya sabi na yung mga press conference nyo po, wala pong talab yan. Tapos press conference kagad sila. Ang galing talaga ni Season, no? Para sa akin, yung mga nasa prosecutor talagang parang wala, mga taming, natatawa ako kay joke, no Pag nagsasalita, kala mo si Kuya Cesar, Nakaka-boring siyang pakinggan, no? Ay nga natin ang diba? Mas maganda pa nga si Kuya Cesar pakinggan kaysa kay Joke, no Diba? Si Chel Joke, no? Kasi walang kabuhay-buhay. Dapat nga umuwi na sa kanila, natutulog na lang claim po ng mga prosecution, sila daw po ang nanalo. Hindi daw sila talo, sila daw po yung nanalo. Syempre, hindi naman nila sasabihin na talo sila. Iangat pa rin nila ang bangko nila. Ganun lang yun Ika nga, wala naman talaga, kumbaga, hindi sila aamin na sila ay talunan. Kumbaga, kahit alam nila sa isip nilang, talo tayo sa mga to. Syempre, yun pa rin ang ilalagay nila, panalo kami. Para kahit man lang doon is nanalo sila. Kahit sa isip lang, di ba? Eh, alam mo naman yung mga yan, laging pretend. Kitang-kita po namin kung paano po kayo nilamon ni Atty. Season. Siya lang mag-isa. Yan yung problema. Ang dami po, di ba? Ito po yung nakikita po natin na feeling nila, ang galing-galing nila. Ang projection dyan kay Luis to, the next Miriam Defensor. Naku po, wala ka po sa kalingkingan ni Miriam. Po. Sus Mario Joseph Santissima. Sandali lang, Sir Badong, yung sinabi mo na si Luistro ang magiging next Miriam Defensor. Sino Miriam Defensor? Santiago ba o De La Cruz? O Santos? Miriam Defensor Santos. Kasi kapag Miriam Defensor Santiago, ipapares mo dyan kay Luistro. Kung si Luistro, ipapares kay Miriam. Diyos ko naman. Alam niyo yung kukunyo dyan sa pinakapaa. Di ba may hinlalaki doon, tapos yung pinakadulo, yung pinakamaliit, hindi siya yun siya yung pinakadumi. Si Luistro. Diyos ko naman, ang dami-dami namang ikukumpara kay Luistro, si Miriam Defensor pa. Sa pagsasalita pa lang ni Miriam Defensor, Diyos ko po, napakalayo na. Napakalayo na ni Luistro. Sa talino, sa tatas magsalita ni Miriam, Diyos ko, napakalayo na. Si Luistro naman, naglalaway. May rabies? Kasi may nakikita ako mga memes. May laway siya dito. Para siyang may rabies? Delikado pag nakakagat kayo. Para siya nakakagat ngayon sa Senado, no? Sa impeachment ni BP Sara. Tapos itutumbas kay Miriam Defensor. Napakalayo naman nun. Kilabutan naman sa sarili niya yung nagtutumbas. No? Siyempre, hindi si Sir Badong yun. Napalitaan lang din ni Sir Badong. Pero yung talagang nakaisip nun, the next Miriam Defensor, si Luistro, di wow.
Huwag assuming. So naman, Ang defensor. baka mamaya si Ma'am Miriam mabuhay, masampal si Luis. Siyempre, rest in peace. Alam ko, si Miriam Defensor, talagang isa sa mga pinakamagaling na senador yan. Talagang, sa pagsasalita pa lang, well, motherfucker, kada mo nagrarap. Si Luistro, naman, Diyos ko naman, ang layo kay Miriam. Si Miriam, si Luistro, diba? Kita nyo naman yung layo. Diyos ko naman. Para nagde-declaim pa rin, di ba? Declamation pa rin yung, paano po? Kung ang mahirap, napapanagot, Vice President pa kaya? Hanggang ngayon po, nakita po natin. Alam niyo po, ako inilalagay ko yung sarili ko kay Lito Lapid. Kung si Lito Lapid ba mag-iisip, ano makikita niya? Talo yung prosecution. Nilalamon po sila ng buhay. Okay. Bakit po panalo, no? Tapusin muna natin yung unang punto ko. Unang punto ko, na mabibisto po kayo sa harap po ng magagaling na tao. Mabibisto po na kayo po ay laway. Na buong laway lang kayo. Tapat sa tapat po ng mahusay, totoong mahusay. Nakita niyo po, matatas po magsalita si Sheila. Si Atty. Sheila Sison. Hindi lang po siya pang English. Pati po Filipino. Matatas din po. Kaya May kumakalat nga sa Facebook kay Sir Badong na hilaw daw yung defense team ni VP Sara. Hindi daw mananalo sa prosecution. 'Di ba? May nagko-comment na, hindi ko lang gusto ko sanang i-reaction din dito sa akin eh. Yung tipong hilaw pa raw sila, hindi daw nila kaya yung prosecutor. Prosecution. Pareho na din yan. 'Di ba? Parang ang tanga lang nun, no? kaya niya po na maintindihan siya ng mga marurunong. Ganyan naman talaga ngayon eh. Kasi Ganyan naman talaga ngayon, kanya-kanyang galingan. Pero taong bayan na mismo ang siyang manghuhusga. Kung sino talaga ang matalino sa hindi, kung sino ang bobo sa hindi. 'Di ba? At saka nakakatawa ngayon yung mga rally, 'di ba? May mga rally silang pinapakita ngayon na panagutin ang mga Duterte. May mga ang daming nagrarally laban sa mga Duterte. Sobrang dami. Nakita ko nga eh. Nakita ko sa social media, ang dami. Ang daming halaman doon sa paligid, oh. Buti pa yung halaman, madami. Pero yung mga tao, nabibilang mo eh. Daming dahon, daming puno. Nagwawala pa sila, oh. Gutinan, Duterte. Mga leche. Ayun. Ako may tatanong ako sa mga rallyista ha, na anti-Duterte. Tanong ko sa inyo. Kamusta ba ang mga buhay-buhay ninyo? Yan, tanongin ko kayo. Kamusta yung mga buhay-buhay ninyo? Sumasapat-sapat ba ang kita nyo ngayon? Sapat ba sa pamilya nyo yung naipapakain nyo sa kanila? Sapat ba yung kinikita nyo? Okay na ba sa inyo yung ganito? Yung ganito na lang tayo? Okay ba sa inyo na bagsak ang piso? Okay ba sa inyo yan? Okay ba sa inyo na mahal gasolina? Okay lang ba sa inyo? Diba? Kasi kung okay lang sa inyo, ay antay talaga kayo. Talagang maiintindihan ko kayo kasi okay lang sa inyo. Pero mas okay ba sa inyo na hindi ba kayo sumasala sa maghapon? Diba? Kumbaga, okay ba? Kasya ba ang kita, mga kapatid? Diba? Kasi, isa lang yan. Baka, ano yan? Anong rally yan? 1,000, isang ulo? Kawang gawa ba yan? O ano ba yan? Kusang loob ba yan? O may presyo ba yan? Diba? Hindi natin alam eh. Siguro lahat naman tayo may demokrasya eh. Pero sana, no, kayong mga nagrarally, nagtatanong muna kayo, diba? O kaya inaalam nyo muna. Ba't kayo galit na galit kay BP Sara? Ano bang meron? Siya ba yung nangurakot? At saka siya ba yung may hawak ng pondo?
Siya ba yung nagpapatakbo ng gobyerno? Di ba? Ako nagtataka, ba't galit na galit kayo? Eh, vice president lang yan. Ano ba kinalaman yan? Di ba? Siya ba yung mga nag-a-approve ng kung ano-ano? Siya ba yung pumipirma ng kung ano-ano? Kasi kung meron mga ikinakaso sa kanya, siguro yung mga dati pa, yung mga binubuta sa kanya na gawa-gawa. Kasi ang dami nyo talaga. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Dami nyo. Tanga. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi masamang mag-rally. Hindi masamang ipahayag ang inyong damdamin. Diba? Pero sana, tinitignan nyo muna kung ano yung nangyayari. Kasi ako dati, nagbablog ako kay Marcos eh. Marcos ako, dati. Nung panahon ni Marcos ng 2022, talagang isa ako sa nakipaglaban para kay PBBM para manalo. Hindi ko naman sinasabing dahil sa akin nanalo si Hindi. Isa din ako sa talagang tumayo para idepensa si BBM sa mga bumabanat sa kanya. Pero, bakit ako umalis? Kumbaga parang bakit ako nag-iba ng linya? Diba? Kasi tinanong ko muna yung sarili ko, ano ba nangyayari ngayon sa bansa natin? Kasi sinasabi nila, nag-isip ako, dapat ko bang sisihin si Sara Duterte na sinasabi nilang ganito si Sara Duterte? O dapat ko bang sisihin si Marcos dahil sa mga nangyayari? Ngayon, parang pumasok sa isip ko, hindi naman si Sara Duterte yung nakapwesto eh. Vice President lang siya. Sino ba talaga ang tunay na nakapwesto? Siyempre ang presidente. Hindi ko naman sinasabing yung presidente may gawa ng mga katarantaduhan dito. Pero, sabi ko, anong kasalanan ni BP Sara? Eh, Vice President lang siya. Di ba? Kung meron mang namamahala at nagpapatakbo ng gobyerno, hindi yung Vice President yun. Yung presidente yun. So, anong kinalaman ni BP Sara sa mga issue? Di ba? Parang napakalayo. Tapos palagi siyang dinidiin, sa kanya galit na galit. Di ba? Parang gusto manakit. Lisan talaga yung salita nila eh. At maintindihan po din siya ng mga katulad natin na kaunti lang po ang kaalaman, karunungan. Oo. Yan po ang katangian ng magagaling na tao. No? Oh. Eh si Luis to, talagang pilit na palit lang yung galing. Kinukuha lang tayo sa declamation. Okay. Ano po, bakit po natin nasabi na yung round 1, panalo po yung defense team o yung depensa ni BP Sara? Una, si Chis Escudero, binabati ko pala, no? Alam niyo po, ako, sa Constitution talaga, yan ang paniniwala ko, na itong si Gatchalian dapat. Pero nakita niyo naman po, no? Makakalimutan niyo na po yun, eh. Kasi okay naman si Chis Escudero. Hindi ko sinabing okay yung pagkatao niya, dahil alam natin na nang hudas yan. Pero okay po siya bilang presiding officer. Kasi sinusunod niya yung batas eh. Naaayon pa rin sa batas yung ginagawa niya. Kaso nga lang, ingat-ingat ka, Cheese. Baka mamaya mabuksan yung kaso mo. Hindi niyo po ba si Gatchalian? Baka dotestekum lang eh. Parang Diba? display lang. Baka yung mga dotestekum lang, hindi na maunawaan ni Gatchalian. Yung mga simpleng pong mabibilis to, di ba? May magmo-motion. Hindi pa po to ha. Intro pa lang po to. May mga nagmo-motion na. At sa pagmo-motion po, na-imagine nyo po ba kung si Gatchalian po magpapasya? Hindi niya po magpapasya niyan. Hindi. Mahirap pong kabisaduhin yung mga rules basta-basta. No? Mahirap pong kabisaduhin yung mga rules. Lalo na, hindi ka nga abogado eh. Paano mo pa maunawaan yung mga nagaganap sa korte? Kailangan talaga abogado sa impeachment trial. Kasi kung hindi ka naman abogado dyan, Diyos ko, wala ka naman kaalam-alam dyan sa mga nangyayari dyan. Sana ginawa na lang nilang Senate President si Chis Escudero na lang para hindi na nagkakaloko-loko pa. Di ba tama naman yung sinabi ni Senator Robin? Kung gusto nyo gawin presiding officer si Chis Escudero, bakit hindi nyo na lang siyang ginawang Senate President dati pa? Nagpakahirap, nagpaikot-ikot pa. Pinilitan-palitan pa siya no? Familiarization. Okay. Yan yung sinasabi natin na wag kayong maghangad ng hindi nyo kaya. Siguro marami sa inyo hindi pa nararanasan yan. Pero once na napunta na po kayo doon sa higher ups, naghangad kayo, halimbawa teacher kayo, naghangad kayo na maging master teacher o head teacher o kaya maging principal, tapos ang kakayahan nyo lang di ba? O ganun din po. Hindi ko kasi alam yung ibang trabaho eh. Kung ano yung matataas sa mga inhenyero. Engineer ka o kaya doktor ka, naghangad ka pa ng ano ba matataas ng mga doktor. Ganyan na mangyayari sa inyo kay Wing Gatchalian. Ang point lang, maate mo ba, Wing Gatchalian, 8 buwan ka mukhang tanga. Opo. Ikaw lang po ang Senate President. Nagkataon na ikaw ang Senate President na talagang dekorasyon ka. Nakatahimik nga lang siya dun eh.
Matakin mo, magdamag maghapon, ganun lang ginagawa niya. Sana para may nagawa siya, magbigay siya ng tubig. So, yung mga nagbibigay-bigay ng tubig doon. Nag-ikot-ikot siya, gusto yung tubig. Tulungan ko kayo dyan, ha? Tulungan ko na lang kayo. O, pagkain, bigyan yung pagkain yung mga senador. Tulungan ko kayo, wala naman akong ginagawa. Si Cheese nandiyan dyan. Talagang pinanindigan niya yung pagkaano niya. Parang nangyari, parang siya yung naging acting. Acting ka lang. Hintayin mo, utusan ka namin kung anong role mo. Kahiya. Dapat, iniisip mo muna, no? Paano ba ang Senate President? Naghihintay si Gatchalian ng utos ni Direk. Ikaw magpe-preside, hindi mo kaya. Yung ginawa ni Chis Escudero kanina, maraming pinagpasyahan. Hindi, tinitiyak ko sa'yo, hindi mo kaya yun. Okay, dito na po tayo sa mga panalo. Una pong panalo. 16 ang kinakailangan. Siguro nabigla sila. Yung mga naghalal kay Chis Escudero, biglang in-announce ni Chis Escudero na 16 ang kinakailangan. Ano pa magagawa nila? Sila mismo naghalal kay Chis Escudero, di ba? Oh. Ako naguluhan ako kay Cheese eh. Di ba sinasabi nga natin, nung una dati, naglalakad sila ng impeachment, tinanggihan ni Cheese yan, ayaw ni Cheese. Kasi hindi naman naayon sa batas, parang politika lang. Tapos, natanggal si Cheese, di ba? Pinalitan ni Tito Soto, ni Tito Sen. Tapos, ayan, pinalitan ni si Cayetano, tapos si Gatchalian. Tapos, eto, bumalik na naman si Cheese, di ba? Ang inaakala natin, naku, wala na yan si Cheese, hudas yan. Parang, ano na yan, dehado na si BP Sara sa mga magiging desisyon niyan. Baka papabor na yan sa prosecutor. Kaso iba yung nangyari, no? Parang yung unang mga nagsasampa ng impeachment kay BP Sara, yung isinampa kay Senator Cheese dati, is parang tinutuloy niya ngayon, parang ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago yung desisyon niya. Ganun pa rin. Ngayon, syempre in-expect natin na medyo hindi magiging patas si Cheese Escudero kasi nga alam natin kung kanino siya sumama. Nagtataka ako, nagiging ganito siya, no? 'Di ba? Biglang lumabas yung ganito na si Cheese is ganun pa rin. Kung ano yung dati niya, ganun pa rin siya. Kung ano yung desisyon niya sa ni BP Sara, ganun pa rin desisyon niya ngayon. At tapos sasabihin niya, kailangan 16. Hindi niya pinaglalaban yung, wala nang ibang senador dito, kailangan ganito. Wala silang pinaglalaban na ganun. Talagang pinamukha niya sa lahat na kailangan 16 ang bumoto kay BP Sara para siya ay makonvict. Di ba? Tama si Sir Badong doon, para nagulantang sila, parang wala na, nasabi-sabi na eh. Hindi na pwedeng bawiin yun. So, pagpalagay natin 13 sila. 13 sila na mag-convict kay BP Sara. Bumoto sila. Siyempre may 3 pa. Sa tingin nyo ba, yung 3 natitira na yun ay may boboto pa? Puro sa mga tropa na ni Cayetano yun. Sa side na ni Cayetano yung lahat. Pang inaasahan nila, may mga babaliktado. Baka mamaya makasuhan nila yung iba. Tapos biglang eto naman. So, gustong mangyari ngayon is parang, sabi nga ni Senator Rapi na, bakit hindi pa atinin si Senator Marcoleta sa impeachment trial ni BP Sara at si Jinggoy. Ganon. Biglang nag-iba ihip ng hangin. Di ba? Pumasok nga sa isip ko, parang naglaro. Bakit gusto nilang paatinin? Baka mamaya bumoto ng impeach BP Sara sila Marcoleta kasi para mapalaya sila, parang ganon. Tingin ko, si Jinggoy at si Marcoleta, hindi yan. Kung talagang no to impeach kay BP Sara, no to impeach pa rin yan. Ganun pa rin yan. Hindi sila natatakot sa anumang kaso. Diba? Hindi sila natatakot yan. Kaya nga nila tinanggap yan eh. No? Hinarap nga nila yan eh. Kasi kung talagang natatakot siya, mga nagtago na yan. Pero hindi naman siya nagtatago. Si Senator Bato naman kasi nagtatago kasi hindi naman siya dito ikukulong. Dadalhin siya sa ICC. Hindi naman siya, inamin nga nila, hindi naman siya katulad ni PRRD na pwedeng punta-puntahan doon kahit anong oras. Si Senator Bato kasi hindi. Hindi naman sila ganun kaalwal, no? Parang kaalwal, parang madaling pumuntahan doon. Talagang ako nagtataka kay Senator Cheese, mga katulay. Kayo, anong nakikita nyo? Magtutuloy-tuloy kaya yung ganito ni Senator Cheese? Yung mga ganito niya mga desisyon? Yung mga ginagawa niya sa Senado ngayon? Alamin natin yan. Paano nyo papalagan yun?
na 16, sinabi ni Chis Escudero, 16 ang kinakailangan. Kahahalal nyo lang kay Chis Escudero na siya yung mag-preside. Babawiin nyo ba yung presiding officer kay Chis Escudero? Nagkamali ba kayo? Hindi ba ang dahilan kung bakit nyo sila pinakukulong? Kapag binawi yan kay Senator Chis, alam na. Oo, kapag tinanggal nila yung Senator Chis dyan, alam na yan. So talagang gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Gumagawa sila ng paraan para si BP Sara mawala. Kasi nga tinik yun sa lalamunan nila. So doon pa lang huling-huli na sila. Doon pa lang is alam natin na ang impeachment trial ni BP Sara ay politika lang. Kung bakit nyo sila pinasususpindi para hindi na sila makount. Biglang nagdeklara yung presiding officer na 16 pa rin. Palakpakan po yun. Panalong-panalo po tayo ron. Kasi po, 13 sila ngayon, saan sila kukuha ng 3 para bumaliktad? Oo, mahirapan Yung sila. isa nga, hirap na hirap sila eh. Siguro iniisip nila, imomotion nila yan, pag-uusapan, baka nagulat sila doon sa 16. Dineklara kagad ni Chis Escudero na 16. Walang sabi-sabi. Oh. Kaya lang maganda yung sinabi ni Chis Escudero. Hindi ko po gusto ito. Nilagay niyo ako rito. Oh. Gagawin ko po yung abot ng aking makakaya. Hindi niya ginusto, nilagay niyo ako rito, magsisi kayo. Dapat dinugto ka ni Chis ng ganito, magsisi kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Kaya siguro tahimik sila all this time. 16? Bakit pa natin, tignan nyo po anong logic, bakit nila sinuspindi si... Kasi pwede naman po na hindi isuspindi bilang senator si Jinggoy. Hayaan lang, parang anong pangalan nito? Si Laila de Lima. Nung nakulong si Laila de Lima, hindi naman nila pinasuspindi. Ano yung purpose, bakit pinasuspindi si Jinggoy? Para bumaba yung bilang. Inunahan kagad sila. Ngayon, paano nila babawiin sa tao 16 yan? pa rin. Alam na ng tao ngayon na 16 ang kinakailangan. Pag biglang may pagbabago dyan, puta naman na obra na nila yan. Alam na yan. Alam na yan. Wala na. Lalo tayong mawawala ng tiwala sa gobyerno kapag naman ni obra yan. Pag ginawa yan, halimbawa, hindi 16, pabababain nila, wala na. Wala na. Sira na ang gobyerno, lalo pang masisira sa taong bayan. Wala akong pakialam sa'yo, tinapay. Huwag na monkey, ang liit naman ng monkey. Sa laki kong to, gorilla na kagad. Mga asar ka rin lang, hindi bagay. Pag sinabi monkey, maliliit yan. Gorilla na agad. No. Yun po yung purpose nila. Bakit pinasuspindi nila si... Di ba? Kaya nabigla yung mga yan. Nabilaukan sila sa hinalal nila. Pag biglang naghalal sila at dinala nila si Kiko, maganda niyan, makikita niyo yung pagkakaiba ni Kiko at ni Chis Escudero. Kahit pa paano po si Chis Escudero, ang bilis eh. Denied, di ba? Punta na po tayo. Una, panalo natin yan. Ikalawa natin panalo. Basta po napapahiya. Basta po nadidina yung motion. Kasi pag nag-motion po sila, merong kakibat na nakaplano po yan eh. Ano yung minotion? Ano pa lang po opening statement pa lang, may motion na po. May motion na po si Luis Tro. Sagutin natin muna yun. Yung may nakita ko ron eh. Gustong bumawi ni Chis Escudero. Alam niyo po, si Chis Escudero, manggagamit talaga. Kaya nga, nasa top pa rin siya, di ba? Naging Senate President, tinanggal. Kaya nga ngayon, nasa top pa rin siya. Bakit? Mahusay. Mahusay manggamit eh. Alam ko po yung ginagawa niya. Pwede nga pumabor sa atin yung boto niyan eh. Taktika. Di ba? Pwedeng pumabor kay BP Sara yung boto ni Chis Escudero. Marunong siyang Kasi ang hangad niya, ma-re-elect nakikiramdam as senator. Imaginein po ninyo, pag siya po nag-all out na lumaban kay BP Sara, wala po siyang boto sa Visayas at Mindanao. Kaya niya bang manalo? Tsaka siguro nararamdaman ni Chis yung pagbaliktad niya. Alam niya yan. Nararamdaman niya siguro yung naging epekto. Siyempre, sa social media, nakikita niya eh. Di ba? Doon pa lang is parang delikado ka. Kung ikaw may pagtatangka ka pa na gusto mong tumakbo sa susunod na eleksyon bilang senador, iisipin mo, naku, ano ba yung kinagagalit sa akin ng tao? Ngayon, kung alam mo na yung kinagagalit dahil bumaliktad ka, naghudas ka yung sinasabi sa'yo, kailangan babawiin mo yun. Sa papaanong paraan. Diba? Parang utak ang ginagamit ni Chis sa lahat ng bagay. Ayun yung nagmarunong mag-isip. Diba? Kumbaga kung saan siya nakikinabang, doon siya. Diba? Utak ang ginagamit niya eh. Ayaw niyang magaya dun sa mga ibang tumakbo na senador, talo. Yung pinanindigan yung pakikipaglaban sa mga Duterte. Yung pakikipaglaban na walang kabuhay-buhay, walang katorya-torya. Kung may kakayahang manalo,
sa Visayas at Mindanao, kakalabanin mo si BP Sara. Hindi ka mananalo sa Visayas at Mindanao. Okay. Kaya tama yan. Tama yung ginagawa ni Chis Escudero para sa sarili niya. Huwag niyo po isipin na biglang nagbago na si Chis. Parang hindi naman, magandang ano niya, parehas siya. Hindi po parehas yan. Ginagawa niya po yan. Pwede pong pumanig talaga kay BP Sara yan. Si Chis Escudero ang isang typical na tuso. Practical Tusong lang si politiko. Chis. Oo. Kung saan siya may pakinabang. Naintindihan niyo bakit galit na galit sa kanya? Akala nila kakampi nila si Chis. Hindi nila alam, interest ni Chis ang inuuna niya. Oo. Tama naman. Di ba? Bakit ang tagal hinold ni Chis Escudero yung posisyon na hindi siya nag-forthright, di ba? Yan yung inaangal nila kay Chis Escudero. Sabi sa konstitusyon, forthright. Mag-i-impeachment. Bakit hindi siya nag-impeachment trial agad? Hinintay niya yung eleksyon. Titignan niya kung meron pang Duterte power. Nakita niya, puta, hindi ako pwedeng. Kaya biglang bumaliktad yan, pumabor kay BP Sara. Dahil gusto niya makuha yung Visayas and Mindanao vote. Forthwith. Ano ba sinabi ko? Yan, maganda po yan, tinatama niyo po ko. Okay, forthwith. So, ibig sabihin, hindi niya naghintay siya, tapusin ko muna eleksyon. Titignan ko kung meron pang Duterte magic. Nakita niya, pucha, hindi ako mananalo nito. Pag kinalaban ko si BP Sara, kaya pinaburan niya, di ba? Tuwan-tuwa naman tayo. Yes! Sabi natin, binasura. Dito na tayo ngayon, yung ngayon na. Unang panalo. Nag-motion si Luistro. Ang gusto ni Luistro, iisa-isahin niya, hindi po siya mag-opening statement lang. Ang gusto niya, iisa-isahin. Niya yung mga reklamo, tapos sasagot yung kaso. Parang yung ginawa nila, wala si BP Sara pero pasasagutin. Gusto niyang padaluhin si BP Sara. Iisa-isahin niya for propaganda purposes. Gusto niyang isa-isahin yung reklamo at sasagot yung kampo ni BP Sara kung guilty or not guilty. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.